na sila, Lorne. Nandito na yung mga ibang taga-village. Mga taga-village, nandito na. Umabol na. Harurot agad kami dito ay. Harurot kami agad ni Beliones. Yung pangkat natin yung pangkat natin dyan Egwan mayroon akong bagong dating. Na-solve ko daw po to, mapapa-enhance ko po ang immunobiotics. Ang tawag po dito ay trifecta. Now, pumunta po sa amin dalawa ni Tita Joy, kaya po kami nakakancel. Pumunta po dalawa sa amin ni Tita Joy, yung Mitsubishi at present po ito. Alam niyo po bang kinounter po namin ito? Magigets niyo po kung bakit kaya po namin. Kinounter po namin ito. At ano pong sagot namin sa trifecta? Ito po yung unang trifecta, di ba? Ano pong sagot namin? Yung beta-glucan, barley ang kinuha po namin. Yung fiber, si inulin fiber. Yung postbiotic ay L137 postbiotics. Ano pong nangyari after po neto? Okay, pumunta sa Pilipinas yung Mitsubishi Corporation at nakipag-meeting po sa amin. Baka sabihin nyo, nakikibit-bit ka lang naman eh. Hindi naman kayo, wala naman kayong usapan ni Mitsubishi. Ayan po O baka sabihin, saglit lang. O baka sabihin nyo po, last year pa yan wala ka bang latest? Bigyan ng latest. Ano pong date? July 2, 2025. Anong date po ngayon? July 27 po latest Diba? Diba? So latest po itong nangyari. So hindi po kami nang-hype sa inyo. Okay po ba yun? Yung makikinig kayo ng presentation, hindi kayo hina-hype? Okay po ba yun? Okay. So ito po, talagang merong patunay. Okay, sunod po natin. Tayo po ang bumibit-bit ng the first Japan patented immunobiotic barley sa Pilipinas. Actually, the first and only. Bakit po? Wala pa pong nakaka-break. At hinahamon po namin ang ibang barley po sa market. Tapatan nyo naman po yung research na yan. Pwede po ba? Kasi bakit? Pare-pareho na lang po tayong barley. Tama po? Puro na lang barley. Tama po? Tapos haharap po sa amin, sasabihin, ay, ito endorse to ni Ivana Alawi. Ay, endorse to ni Dave Ramsey. Mayaman pala yung kumpanya mo Ba't hindi nagre-research? Tama po? Tama, di ba? Ang yaman naman pala ng company mo, kaya magbayad ng artista. Bakit hindi nagpondo sa research? Tama po? Hindi po kami mayaman. Yung chairman mga po namin nalalagas sa invoke So anong point po namin? Hindi po malaki ang pondo namin. Pero naglaan. Yan. Ilang beses iinumin kapag ka may sakit. Yung pinsan po ni tita po ay 4 na sachets per day. Hindi po 2 yun. 4 po yun. Pwede pong umaga. Mas maganda po bago kayo kumain.
para mabilis yung absorption bago kumain ng agahan? Or, baka ako na nga magtatanong, paano po pag nagme-maintenance? Coach Lab, paano po pag may maintenance? Okay, sasagutin ko po yun. So, paano pag may maintenance po? Ang kagandahan po natin, ulitin ko po, ang role po ni Kansen po ay suportahan po ang overall health po natin. So kung nagme-maintenance po kayo, hindi po namin kayo pagbabawalan. Hindi po kami ganun. Pwede nyo pong inumin, 1 hour after po nun, sa kanyo po inumin si Kansen. Bakit po? Para kung ano man yung adverse effect ng gamot, sasaluhin po ni Kansen. Nakuha po? So ano man yung adverse effect ng ininom niyo pong gamot, sasaluhin po yun. Sasalagin po ni Kansen yun. Bakit po? Ang atake po ni Kansen papunta sa gut health. Yan po, yung gut support. So may question pa po? Wala na po. Ayan, sige po. Hindi po, 1 hour after po. 1 hour after. 1 hour after, yung inumin, yung para sa high blood nyo, sa kanya po inumin si Kansen. Boss lang, meron tanong dito. Yung, Sige po. Ay sir, may kakilala kasi ako yung I'm a dance instructor kasi yung joiners ko kasi meron siyang anak na 32 years old. O nag-undergo na siya ng dialysis. Opo. So parang yung tubig, ano na lang siya, may minimal na kung hanggang gaano karami. So si Kansen ba ay applicable pa ba sa kanya? Yun po. Meron pong required number po ng tubig lang kapag ka nagda-dialysis. So, hindi po siya pwedeng marami. Kaya po, ang sinasuggest po namin, tunawin niyo pong maigi sa 150 ml. 150 ml, tunawin niyo pong maigi po para makuha po yung lahat ng powder at maging diluted po sa tubig. Saka niyo po inumin si Kansen. Try niyo po ito. Marami na po kaming kwento po ng ganyan. Thank you po. Yes po. At baka lang din po matanong niyo po. What if merong mga batang may ADHD at autism? May na-encounter po akong ganun na tanong. But what if may kakilala ko may autism at ADHD? Alam niyo po, ang kailangan po ng mga batang may ADHD at autism po, ang kailangan niya po ay calming ingredients. Ang isa sa mga effective po, pampakalma po ng mataas po kasi yung hypersensitivity po nila eh. So kaya po nakikita nyo, di ba, yung barley po plus yung L137 po, yung combination po ng dalawa, plus si inulin fiber po, yung role po nitong dalawa, pinapakalma niya po yung amygdala po ng mga bata. Pinapakalma niya po. Hindi po namin sinasabing nagagamot po ni Kansen ang ADHD ha. Wala po akong sinabing ganon. Pero nakakatulong po siya. Sa may meron. Yun po. Kami ay uuwi na. Saan ang punta ko, Se? Sa Vloggers Quarter. Vloggers Quarter. Iba na pala yung lugar mo? Naglipat ka na? Naglipat na si Usi. So ayan na guys, dito na tayo, uwi na tayo. Balik tayo sa Vloggers Quarter. Village pala. Diyan na sila oh. Yung H100 na isa, wala na. Sakay ka na lang dyan, Bilyones. Ewan ko rin kung alam kung mag-village ba yan. Tanungin mo kung village ba yan. Para hindi na para malakas ako ng takbo. Para walang madisgrasya. Wala akong madamay.
Wala akong madamay na ano, pag umarurot ako magtakbo. At least ako lang ang ano. Wala nang iyan yung ano ko, sugat ko. So ako naman magmumotor lang ako sila doon mag ano H100. Tapos na galing kami sa taas. Galing kami sa taas.